Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon mga kanutrisyon, magkakasama na naman tayo ngayong panibagong linggo para sa episode na Siksik sa Kaalaman at iba't ibang usapin on all things about nutrition. Kasama ang Nutriskwela community radio stations all over the country, simulan na natin ang paborito ninyong programa tuwing Miyerkules. Walang iba kundi ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang makakasama ninyo sa episode na ito, Queenie Amosco de Jesus mula sa National Nutrition Council. Exciting ang topics natin for today, mga kanutrisyon. Kaya, huwag na natin patagalin pa. Makakasama natin ngayong hapon si Miss Queenie Kyle G. Wapericua, Nutrition Officer 2 mula sa National Nutrition Council para sa usapin tungkol sa trans fatty acids. Familiar ba kayo kung ano ang trans fat? Ano-ano kayang pagkain ang may sangkap nito? At paano kaya ito maiiwasan? Abangan ang diskusyon natin patungkol sa trans fatty acids mamaya sa technical segment. Ano naman ang iba't ibang programa sa bansa para mapabuti ang nutrisyon ng mga Pilipino? Makakarinig tayo ng update mula sa Imagine Law Incorporated mamaya yan sa Nutrition Update segment. Gagabayan naman tayo sa mga tamang habit na dapat isabuhay, mamaya yan sa Nutrition Habit for Life segment. Para naman sa mga mahilig magluto at kumain, may bit-bit na masarap at masustansyang recipe si Recipe Princess Ira Gonzalez. At kung kayo ay may katanungan tungkol sa nutrisyon, sasagutin natin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lang sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation radio program at ng inyong mga Nutriskwela radio stations upang mabigyang linaw ang inyong mga katanungan. Stay tuned at susunod na ang nutrition updates pagkatapos ng ilang paalala. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang panutrisyon ang kasalukuyang umiiral sa ating bansa? Sama-sama natin aalamin yan dito sa ating segment, ang Nutrition Updates. Makakasama natin ngayon si Attorney Mikhail Lawrence Milan, Project Manager mula sa Imagine Law Incorporated. Isa sila sa mga katuwang ng National Nutrition Council sa pagsulong ng healthy diet sa ating bansa. Ayan mga kanutrisyon, wag na nating patagalin pa. Magandang hapon, Attorney Mikhail. Salamat sa pag-unlak ng aming imbitasyon. Good afternoon po, Ms. Queenie, and thank you for the opportunity to be on this program. Ayan, so simulan na po natin. So ang una naming question ay, maaari niyo po bang ipakilala sa ating mga tagapakinig ang Imagine Law Incorporated? Ano po ba yung mga layunin ng inyong organisasyon? Sure. Ang Imagine Law po, isa po kaming public interest law organization composed of not only lawyers, pero marami rin po kaming nutritionists and dietitians, doctors, communications experts, monitoring and evaluation officers. And as an organization, we work on responsive and sustainable public health systems so that people can live better lives. So we lend our technical and legal expertise to build evidence-based and people-centered policy solutions to public health problems. Ayan. So sa mga nabanggit po ninyong layunin, ano po yung mga proyekto na nagawa na ng Imagine Law o ginagawa pa para maisulong ang mga ito? Yes. Okay. So for the current programs po namin, yung mga proyekto na ginagawa namin sa kasalukuyan, we have projects on road safety, on tobacco control, HIV and AIDS prevention and control, alcohol control,
and mga proyekto po under our Healthy Diet arm. So under that, under Healthy Diets, dito po natin makikita yung projects namin on front of pack warning labels, regulation of unhealthy regulations of marketing of unhealthy food and beverage to children, as well as healthy public food procurement, and other pati sodium or salt reduction. And previously, we also worked with the NNC kasama ni DOH at ng FDA on the trans fat elimination policies. Ayan, marami po pala kayong mga policies na isinusulong, no? Kasi naririnig ko lang ang Imagine Law with the work nga po in partnership with NNC dun sa healthy diet related policies. Pero meron din pala kayo on road safety, tobacco control, HIV and others which are nice to know, no? Sa mga polisiya po na inyong isinusulong, no, or inyong binibigyan ng technical assistance para maipasayan. Ano yung pinakamalaking challenge na naranasan ninyo sa pag-implement ng mga proyektong ito? At paano nyo to nasosolusyonan? Kasi alam naman natin, 'di ba, na hindi madaling magsulong ng mga policies kasi marami ang impact, marami ang maaaring maging epekto sa systems na meron na tayo. Yes. So, yung challenges, nag-iiba po siya, no, sa bawat proyekto kasi iba-iba po yung context na kailangan nating ma-appreciate for each project. Pero yung pinaka-common amongst all projects usually is, for example, political priorities. For example, nung COVID-19, alam po natin naman lahat, syempre, na yung focus ng gobyerno nung time na yun sa pag-address po ng COVID-19. So during that time, mahirap po talagang pag-usapan yung mga ibang advocacies dahil po lahat po ng focus at energy ng government nandoon po sa COVID-19 at karapat-dapat naman po nung panahon na yun. Apart from that po, we have our usual challenges po, no, in terms of sometimes masyadong technical yung issue or advocacy, kaya kailangan po natin minsan itawid not just to the policymakers but matawid rin po yung messaging pati po sa public o sa ating pong fellow Filipinos po, no, para po maintindihan nila, maging aware po at maintindihan po nila kung yung issue pati bakit po natin kailangan yung mga policy solutions po na ina-advocate ng Imagine Law. So, sa mga nabanggit po ninyong challenges, ano pong mga practical solutions ang ginawa ng Imagine Law para ma-overcome itong mga concerns na to? Like, for Yes. example, sa COVID-19, di ba? So, for COVID-19, one of the things that we did po, no, is we found a way to relate yung issue with the current problem of that time, which was COVID-19. So, if naalala po natin, during COVID-19, napakamarami po, no, na namatay na Filipinos due to the disease. And one of the projects po sa mga na ini-implement namin noon was trans fat regulation, wherein it was concerned with reducing the cases and the deaths of NCDs in the Philippines. So when we took a look at the data, na-discover po namin na even po during the COVID-19, mas marami pa po palang namatay due to NCDs and not due to COVID-19. And we found out kasi na we found out during the pandemic na for those people who had comorbidities, mas prone po sila to the more severe reaction po sa COVID-19. So ano po ba yung mga comorbidities? Yun po yung mga sinasabi nating NCDs, yung mga may heart condition, etc. So kumbaga po nakahanap po kami ng way to make the advocacy relevant despite the ongoing pandemic. And for projects naman po na masyadong technical, yung ginagawa po namin is that we try to craft messaging
We try to digest the information po and present it in a way po na mas maintindihan po ng bawat Pilipino. So, yung mga masyado pong technical or legal na terms, we try to formulate po na mga messages po that everyone can understand and comprehend. Napakagandang strategy yan, no? Kasi 'di ba, for advocacies to become effective, kailangan talaga ma-relate siya sa isang napapanahong issue. Ayan. So in that case, COVID-19 and trans fat, 'di ba? Makikita natin mga kanutrisyon, hindi sila parehas, no? Completely different issues, no? And yet nahahanapan ng paraan to become relevant, no? So meron kasi tayong mga tagapakinig, Attorney Mikhail, na mga nutrition workers, no? And isang part ng kanilang trabaho sa local government units ay mag-advocate naman for nutrition. Ayan. And meron din po silang mga isinusulong na mga adoption ng national policies sa kanilang local level or paggawa ng mga innovative or unique ordinances. Ayan. So I think makakatulong po ang pakikipag-partner sa inyo, no, sa mga ganitong bagay. So, attorney, paano po kayo maaring makontak ng mga gustong makipag-partner sa Imagine Law? Yes, so if meron pong gustong magtanong or mag-reach out po, you can reach me anytime through my email po. It's Mikhail, Mikhail, @imaginelaw.ph. Or you can also send an email po sa org namin mismo. Yung email address po ay hello, @imaginelaw.ph. Ayan. So maraming salamat, Attorney Mikhail Lawrence Milan, Project Manager ng Imagine Law Incorporated, para sa updates na ibinigay ninyo ngayong hapon. So meron po ba kayong mensahe sa ating mga tagapakinig, lalo-lalo na yung mga involved din sa policy at sa advocacy initiatives? Yes, I guess I do have one message. So I hope po everyone, lahat po na nakikinig, can support po the current health policies that we are advocating right now, kagaya po ng front of pack warning labels, marketing regulations of unhealthy food and beverage to children, healthy public food procurement, salt reduction, as well as our projects po on road safety, alcohol control and tobacco control. So lahat po ng proyekto na po ito ay hindi po sa benefit po para sa amin or benefit po para sa mga legislators. But these are policies po kung saan po bawat isang Pilipino po ay makikinabang. Kasi po ang goal lang naman po natin lahat po is for a healthier and happier Philippines. Maraming salamat muli, Attorney Mikhail. Sama-sama nating i-transform ang komunidad para sa malusog na pamilyang Pilipino. Huwag kayong aalis, mga kanutrisyon, dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation na umiere sa Nutriskwela Community Radio Station sa buong bansa. Ang Nutrition Habit for Life ngayong linggo ay gumamit ng herbs at spices para sa pampalasa ng ating mga pagkain. Mga kanutrisyon, alam nyo naman nakasanayan na natin ang magluto gamit ang asin, toyo, patis at mga instant seasoning. Pero alam nyo ba na may mas natural at mas healthy na paraan para mapasarap ang ating pagkain? Tama! Ang paggamit ng herbs at spices o halamang pampalasa ay isang magandang alternatibo. Bukod sa pampalasa, marami sa mga ito ay may health benefits din. Halimbawa, bawang.
Ito ay panlaban sa impeksyon at pwedeng makatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Pangalawa, luya. Maganda para sa digestion at pagtanggal ng kabag. Tanglad, nagbibigay ng bango sa pagkain at may anti-inflammatory properties din. Dahon ng laurel, pampalasa sa mga sabaw at adobo at may antioxidants din. Meron bang gumagamit sa inyo ng turmeric o luyang dilaw? Kasi ito ay may curcumin na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng resistensya. At of course, ang mga sikat na spices at herbs, oregano at basil. Kung mahilig kayo sa pasta o gulay, perfect ito para sa pagdagdag ng lasa at may antibacterial benefits din. Ang herbs at spices ay hindi lang pampalasa. Makakatulong din sila sa pagbawas ng paggamit ng sobrang asin at vetchin sa ating mga lutuin. Ito ay importanteng hakbang para makaiwas sa high blood pressure, sakit sa bato at iba pa. Kaya mga kanutrisyon, simulan na natin ang simpleng habit na ito. Gumamit ng herbs at spices araw-araw. Hindi lang pampasarap ng ulam, kundi pampalusog din ng katawan. At yan ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Hindi magiging kompleto ang hapon natin kung wala ang pinaka-star ng episode na to, ang technical segment. Maririnig nyo ang makabuluhang diskusyon ukol sa trans fatty acids o mas kilala bilang trans fat. So mga kanutrisyon, ano nga ba ito? Ano ang epekto ng sobrang pagkonsumo ng trans fat? Sigurado marami rin kayong tanong tungkol dito. We're very honored dahil makakasama natin ngayong hapon si Miss Queenie Kyle Jiwa Pericua or Jiwa for short. Ayun mga kanutrisyon, wag po tayong ma-confuse dahil parehas po kaming Queenie, but we can call Miss Wapericua as Jiwa. Isa siyang registered nutritionist dietitian at nutrition officer 2 mula sa Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Huwag na nating patagalin pa mga kanutrisyon. Magandang hapon, Miss Jiwa, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon din po, Miss Q, sa ating mga tagapakinig at ating mga kanutrisyon ngayong hapon. Alright. So, Miss Jiwa, pag-usapan natin ang trans fat. So, maaari mo bang i-share sa ating mga tagapakinig, ano ba ang trans fatty acids o mas kilala bilang trans fat? Tamang-tama po. So, ano nga ba ang trans fatty acids o ang trans fat? Una-una po, ito ay isang uri ng hindi natural na taba na karaniwang ginagawa sa mga pabrika o mga factories. And paano po ba ito nagagawa? Sa pamamagitan ito ng mga prosesong tinatawag na partial hydrogenation. So, sa prosesong ito, yung likidong mantika ay ginagawang mas matigas para tumagal ang shelf life ng mga prepackaged na food products at magkaroon ng mas magandang texture yung food products. So, ang trans fat karaniwan po matatagpuan din sa mga maliliit na bahagi sa ilang natural na pagkain tulad ng karne at gatas. Pero syempre ang pinakadelikado ay ang tinatawag po nating industrially produced trans fatty acids. Ito yung mga talagang ginagawa sa mga factories or industries. Ayan. Okay, so marami kasing tipo or uri ng taba, no? So meron tayong, pag tinignan natin yung nutrition label, may makikita ka dyang saturated fats, cholesterol. So, since pinag-uusapan natin yung trans fat, ano yung pinagkaiba nito sa saturated at iba pang klase ng unsaturated fats na nakikita rin sa pagkain kasi medyo confusing, no? Baka yung mga kanutrisyon natin nagtatanong, ay may isa pang uri ng ng taba.
Ayan. So, una-una po sa anyo. So talagang makikita po natin yung sa form, madi-differentiate agad natin yung iba't ibang klase ng taba. Dahil marami pong iba't ibang klase. Meron tayong tinatawag na saturated fats. Ito naman po, matatagpuan normally sa mga karne, lalo na po sa baboy o sa mga pork, mantikilya o sa gata po ng niyog. Yan, sa mga mahihilig magluto. Ayan, ng may mga gata ng niyog sa kanilang ingredients. And normally, ang saturated fats, solid po ito at room temperature. So, hindi sila liquid. Talagang matigas sa room temperature ang mga saturated fats. And kapag sobra ang pagkain natin sa mga saturated fats, maaari pong magdulot ito ng mataas or ang pagtaas ng tinatawag nating bad cholesterol or yung LDL cholesterol. And pag-uusapan naman po natin ng mga unsaturated fats, ito naman po yung matatagpuan sa mga langis ng halaman tulad po ng olive oil, ayan, langis ng niyog at sa isda. So normally, ito naman po, pag sinabi nating unsaturated fats, sila naman yung karaniwan ay liquid at room temperature. Ayan, and itong unsaturated fats, sila yung nakakatulong pababain ang ating mga bad cholesterol at pataasin ang tinatawag nating good cholesterol para mas maging malusog ba, kumbaga ang ating puso, ang ating heart health at pangkalahatang kalusugan na din po. Then lastly, yung trans fatty acids o yung industrially produced trans fatty acids na again, as I've mentioned po kanina, sila yung mga gawa ng pabrika naman na solid at room temperature. So, sa mga nabanggit ko pong uri, ito talaga yung pinakadelikado dahil sila yung nagdudulot kumbaga ng sakit sa puso, stroke, diabetes at iba't ibang chronic diseases na ayun, karaniwang natatagpuan. Saan po ba? Sa mga margarine, fast food, instant noodles, ayan, mga paborito po ng Pinoy, processed snacks at iba't ibang mga processed foods, ayan. Okay, so mga kanutrisyon, pag sinabi natin trans fat, gawa ito sa pabrika at idinadagdag sa ating mga food products. So Jiwa, may idea ka ba bakit nga ba dinadagdag tong trans fat sa ating mga pagkain? Kasi sabi mo nga gawa siya sa pabrika, hindi siya normally nakikita sa ating natural na pagkain. So ano bang benefits nung trans fat sa isang food product para alam ng mga tagapakinig bakit siya idinadagdag? Again, yung nabanggit po natin kanina, no, yung process na tinatawag na partial hydrogenation. Bakit ba to, kumbaga ginagawa ng mga industries, ng mga pabrika? Unang-una po sa lahat, dahil nais po nila na tumagal ang shelf life ng mga pagkain na minamarket po o binibenta po nila. And of course, dahil kapag mas matagal ang shelf life, mas, kumbaga, ito hindi nakakaapekto sa paggawa nila ng mga produkto. Dahil kumbaga kung mababa ang shelf life na isang produkto na minamarket, meaning mataas ang demand, mataas lagi yung kailangan na constant nilang i-produce yung certain product. So isa na rin yung na way ng mga industries or pabrika para nga naman makatipid din sila sa paggawa ng kanilang iba't ibang types of product. So, ayan, una-una po sa lahat para tumagal ang shelf life ng mga pagkain. Then, pangalawa po, para mas makapag-produce ng mga texture. Kasi usually, ay ang mga PHO, partial hydrogenated oils, ay ginagawa para nga naman, or dinadagdag para nga naman mas makapag-produce ng mas magandang texture. Kung pansin po ninyo, di ba yung mga snacks, mga crackers po natin. Ayan, so nakukuha or naa-achieve yung pagiging crispy ng ating mga crackers. Ayan, dahil po may mga dinadagdag po silang mga PHOs na nagpapaganda ng texture ng food products po na ito. Kaya madalas nating makikita talaga yung trans fat no sa mga processed foods kasi pampadagdag yan ng storage life, kumbaga Yes. pampahaba ng buhay nung food product. Ayan. Yes, So opo. since may maganda tong benepisyo pagdating sa food product, gaya ng mga nabanggit mo, no. Ano kaya yung epekto naman ng
pagkain ng sobrang trans fat sa ating kalusugan? Naku, mabuti po natanong ninyo, Queenie. Ayan. Dahil unang-una, dahil kailangan po talagang sa puso ito ng ating tagapakinig at maintindihan nila. Unang-una, pinapataas po nito ang masamang kolesterol sa dugo. Ito po yung nabanggit ko kanina na bad cholesterol. Ano po ba itong mga bad cholesterol? Ito po yung nagpapataas ng low density lipoprotein o mas kilala again sa bad cholesterol. Ano ba nangyayari kapag, for example, mataas yung ating LDL sa dugo o yung bad cholesterol sa dugo? Una-una nagdudulot pa ito ng pag-iipon ng taba sa ating mga ugat o arteries. At ito po yung nagiging sanhi ng pagbabara o pagkipot ng ating mga ugat o arteries. Kaya dahil po dito, kapag barado ang ating mga ugat o arteries, nahihirapan po ang ating dugo na dumaloy ng ayos papunta sa ating puso, sa utak, ayan na nagre-resulta naman ng pag-atake sa puso o yung stroke. So pinapataas nito yung mga bad cholesterols, and at the same time pinapababa ang ating mga good cholesterol, yung ating tinatawag na high density lipoprotein. So itong mga good cholesterol, pag mababa, ay nako, sila na nga po ang kumbaga tumutulong sa paglilinis sana ng sobrang kolesterol sa dugo. So kumbaga kung mababa po ang bilang ng ating mga good cholesterol sa ating dugo, ay mahihirapan po ang ating katawan na malinis ang ating kumbaga malinis ang ating katawan dahil sila po ang nagdadala ng kumbaga sobrang kolesterol sa ating dugo pabalik sa ating atay. So dahil nga po ang atay ang naglilinis ng ating katawan. So kapag mababang HDL, tumataas po ang panganib na magkaproblema sa puso dahil hindi po natatanggal ang sobrang kolesterol. So ano po yung epekto ng trans fat sa kolesterol? Naku, tumataas po ang tsansa na magkaroon ng coronary heart disease. Ito po yung kondisyon na nagkakaroon ng bara sa mga ugat ng puso na nagdudulot, again, as I've mentioned kanina, ng stroke. So, kumbaga, kung mahilig ka na sa taba o pagkain na matatabang pagkain, so samahan mo pa ng mga food products na mataas sa trans fat, Yes. no? Tataas yung level ng cholesterol or bad cholesterol na nabanggit mo, no, Jiwa? Yes So, po. nakakakaba din pala kumain ng mga food products kasi bukod sa maalat na, maaaring may trans fat pa, so maaaring contribute siya sa sakit sa puso or yung nabanggit mong coronary heart disease. Yes Oh, po. so since pinag-uusapan na natin yung mga sakit, no, sino-sino ba o pwedeng i-share mo kung anong age group or kung anong uri ng sakit, no, yung mga dapat mag-ingat sa pagkonsumo ng mga pagkaing ito kasi nakaka-contribute pala siya sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Una-una po sa lahat, sa ating mga lolo at lola, o kahit hindi ating mga lolo at lola, kahit ating mga magulang, o mga matatanda na may mataas na kolesterol o may sakit sa puso, sabihin na natin, or pwede din na hereditary sa kanila yung kumbaga yung sakit sa puso na dumadaloy sa kanilang pamilya, ganyan. So ang mga matatanda pong may mataas na kolesterol o may mga umiiral na sakit sa puso, sila ay mas delikado po kapag kumakain ng trans fat. Dahil nga, again, mas tumataas yung posibilidad na magkaroon po sila ng atake sa puso, ng stroke, o iba pang mga komplikasyon ng kanilang cardiovascular system. Then, ikalawa naman po is yung ating mga taong may sakit na diabetes. So, sila po ay sensitibo sa epekto ng trans fat dahil kumbaga, ang trans fat po kasi ay nakakaapekto sa paraan ng paggamit ng insulin ng katawan. Kaya mas nagiging mahirap po kontrolin ang blood sugar levels nila ng ating mga taong may diabetes. And bukod dito, ang trans fat din po, ayan, tumataas po yung panganib na magkaroon din sila or mag-develop ng sakit sa puso. At which is po, ang sakit sa puso ay karaniwang komplikasyon ng mga taong may diabetes. Kaya iniiwasan po talaga or usually ang mga R&Ds, mga
doktor ay minumungkahi po talaga na iwasan nila ang mga pagkain na mataas po sa trans fat. And of course, hindi natin pwedeng kalimutan. Hindi lang naman po matatanda ano ang dapat na umiiwas sa mga trans fats. Ang mga bata at kabataan ay kailangan din pong umiwas dahil sila po naman ang madalas kumain ng mga fast food at processed food. So, dahil ang mga bata at kabataan ay mahilig po sa mga fast food, instant noodles, at iba pang mga processed foods na mataas po talaga ang exposure sa trans fat dahil kapag lumalaki po sila, dahil kanilang lumalaking katawan, ang masamang epekto po nitong trans fat ay maaari pong kumbaga, magdulot ng maagang problema naman sa puso. Ayan, and of course, labis na timbang, which is talagang problema na po ng globally, not just in the Philippines. Yung talagang tumataas po yung kaso natin sa mga overweight and obesity cases po. At iba pang chronic diseases sa hinaharap. So kumbaga mas maaga pong kumbaga mas mahalaga na matutunan po natin ipaalam sa ating mga kabataan at ating mga anak ang tamang pagkain upang maiwasan ang maagang pagkakaroon ng problema sa puso po. Ayun po. And of course, sa lahat naman ng mga gustong mapanatili ang magandang kalusugan, 'di ba ngayon po lalo na po ngayon nagiging kumbaga sikat na ang mga healthy lifestyle and gusto na ng mga tao yung mga Strava, ang pagda-jogging. Ayan. So talagang yung mga taong gustong mapanatili ang magandang kalusugan, importante din po na malaman nila at maiwasan nila ang mga pagkaing may trans fatty acids. Alam mo, Jiwa, guilty ako dyan. Nahihilig ako lately sa mga fast foods. Ayan. So mukhang kailangan isama ako dito sa mga kailangan mag-ingat sa trans fat. Pero 'di ba, kung titingnan kasi natin yung food environment natin ngayon, napakamura na ng mga food products, mga Tama po. processed food. Tapos ang dami nang nagbebenta kahit saan ka magpunta. Well, for Metro Manila, 'di ba? Makikita mo Yes 'yan na po. may mga coffee shops sa gilid, may mga nagbebenta ng donuts sa gilid. So, I think yung pagkakaroon ng madaling access sa mga pagkain contributes dun sa problema natin pagdating sa mataas na pagkonsumo ng trans fat. So, I agree doon sa sinabi mo na yung mga kabataan natin kailangan maghinay-hinay, no? Aside sa Yes. mga senior at heart, no? Yung mga nagme-maintenance Yes dyan, po. ayan. So, sabi ni Jiwa, ingat-ingat tayo. So, nabanggit mo kanina na may mga grupo na ngayon, no, na nahihilig mag-jogging. Pag tinignan mo yung Facebook, si ganito, nagja-jog na siya, may mga kasama na Yes. siyang tumakbo sa umaga, 'di ba? So, gusto natin 'yan. Isa 'yan sa mga healthy lifestyle approach na gusto nating i-share sa ating mga tagapakinig, no? Pero baka meron ka pang maidagdag na lifestyle changes na kailangan gawin ng mga grupo na nabanggit mo kanina upang makaiwas sa panganib na dulot ng trans fat. Of course po, bukod sa mga lifestyle changes, pagsali sa mga Zumba classes or sa mga fun runs. So, isa po sa pwede nating gawin na pwede nating simulan sa ating mga bahay ay yung pagpili po ng mga pagkain na may malusog na taba or healthy fats tulad ng olive oils, avocados, o sa choice po ng meats, imbes na mga red meats, pili po tayo ng mga tinatawag na white meats para rich po ito in omega-6 and omega-3 fatty acids. And of course, magluto po tayo gamit ang mga natural na mantika. Iwasan po natin ang mga margarine o shortening na may PHO. Nako, sa mga ingredient list, kapag mamimili po kayo sa inyong mga groceries, ayan. Hanapin po ninyo, tignan siya sa atin pong mabuti. Ano ang ating ingredient list? Tignan po ninyo kung merong PHO, partially hydrogenated oil. Ayan, at iwasan pong bilhin ang mga ganitong produkto. Although, of course, meron namang ginagawang gobyerno para maiwasan po kumbaga, ang mga PHO sa ating mga market products. And of course, mag-ehersisyo po tayo ng regular upang mapanatili po ang magandang kalusugan ng puso. Sasabayan po natin ang healthy eating ng healthy living. So, ayan.
Paano kapag bibili tayo ng processed food? Ayan. Kasi minsan Mm. hindi talaga siya maiwasan eh. Parang lalo na kung busy ka sa buhay, no? Wala kang panahon magluto. So bibili ka ng mga canned goods or ng iba pang food products para mapabilis yung pagluluto mo, no? So, Jiwa, paano natin malalaman bilang isang mamimili kung may trans fat ang isang produkto? So, una-una po sa lahat, yung nabanggit ko po, hanapin natin sa ingredient list, yung partially hydrogenated oil. And kapag pag may nakalagay pong word na partial, tas kinabit po yung word na partial sa either oil, ayan, partially hydrogenated oil. Ito po talaga yung mga pinaka-main natin na way para malaman na, ay, nako, itong produkto na tumataas po sa trans fatty acids. And of course, tingnan po natin yung nutrition facts label. Dapat po yung sa nutrition facts label ay less than, dahil kapag greater than 1% po ang trans fat sa ating nutrition fact label, iwasan po natin na bilhin ang ganitong produkto dahil actually kapag ang isang produkto nga ay nasa 0.5. Yan, may nakita po tayong ganun na kumbaga numero sa nutrition facts. Mataas na nga po ito, what more pa kapag ito ay greater than 1% ng total fat sa ating nutrition facts label. So talaga pong siyasatin po natin ang ating mga nutrition facts sa likod ng mga market products dahil ito po yung kumbaga kakampi natin para malaman kung ano ba yung mga tama na or masustansyang bilhin. Ayun. Tama. Ugaliin nating basahin yung label ng food product na ating binibili, no? So, bukod sa nutrition facts, tingnan yung ingredients label. Pero alam mo, Jiwa, minsan overwhelming basahin, eh. Yung parang, ay, ang daming nakasulat, no? Pero sabi nga ni Jiwa kanina, hanapin lang natin yung magic word na partial. Yan, partial Yes. at nakakabit sa oil. Kasi, Yes. for sure, trans fat yung nababasa niyong ingredient. Okay. So, kanina nabanggit sa nutrition updates ni Attorney Mikhail from Imagine Law na meron ng polisiya patungkol sa trans fat, no? Isa sa mga isinusulong nila. So, Jiwa, baka meron pang ibang umiiral na polisiya o regulasyon sa Pilipinas pagdating sa paglilimita o pagbabawal ng paggamit ng trans fat sa ating mga produkto. Maaari mo bang i-share? Yes po, dahil nga, kumbaga, ang pagpigil sa pagdami ng mga partially hydrogenated oils, so mga PHO, it rests upon government's shoulder talaga. So, meron po ang ating gobyerno na pinroklama, ito po yung FDA Advisory number 2021-028A na nagbabawal sa paggamit ng industrially produced trans fatty acids sa mga pre-packaged processed food products sa Pilipinas. So, ang layunin po ng regulasyon po na ito ay protektahan po ang kalusugan ng publiko sa pamamagitan ng pagtanggal ng trans fat sa mga pagkain. So, actually po, ang mga food manufacturers ay kailangan sumunod sa regulasyon po na ito simula po noong June 2023. So, ano po ba yung mga pinagbabawal under this advisory? So, unang-una yung nabanggit ko po na partially hydrogenated oil o yung PHO na ginagamit ng mag-isa o bilang sangkap sa paggawa ng processed foods. Then, isa pa po sa mga pinagbabawal ay ang mga langis at taba na hinaluan ng PHO, mga langis at taba na may higit sa 2 grams ng trans fat per 100 grams ng total fat. And of course, ang mga pre-packaged processed food na may PHO at mataas ang trans fat content. So, ang mga dapat gawin ng mga nagbebenta ng pagkain na ating mga pabrika, yung mga factories ng mga pre-packaged food products, kailangan po ay magsumite sila ng technical specifications ng mga raw materials at certificate of analysis mula sa mga accredited laboratories na nagpapakita ng trans fat content sa produkto. So simula po actually June 18, 2023, lahat dapat ng pre-packaged processed food ay kailangang sumunod sa regulation po ng FDA, again na number 2021-028A. Ayan po.
Ayan, kung merong makitang produkto or pre-packaged product ang ating mga kanutrisyon no, na may trans fat, so saan pwedeng isumbong yan, Jiwa? Kasi isang regulation na pala yan ng FDA since 2023 pa. So dapat walang gumagamit ng trans fat na, sa mga pre-packaged products na inaalaw ng FDA, tama ba? Yes po. So talagang kung meron po kayong makita dahil nga ito ay noong 2023 pa, so dapat kumbaga nakasunod na ang ating mga industries, mga food industries. So pwede po natin na mag-report. Pwede natin actually i-email ang mismong FDA dahil as the regulatory body ng ating gobyerno, sila po yung naatasan talaga na mag-monitor ng mga food products na minamarket, binibenta, or available for consumption ng ating mga kanutrisyon. Ayan. Kaya mahalaga talaga wais at alerto tayo pagdating sa pagkonsumo ng mga food products. Siguro panghuling tanong na lang, Jiwa, no? Bilang isang registered nutritionist dietitian, ano ang iyong maipapayo sa publiko upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan kaugnay sa taba ng pagkain? First and foremost po ay maging masuri sa ating mga binibiling pagkain. So matuto po tayo na tumingin, magbasa ng nutrition label upang mas maging maalam sa mga kinakain po natin. So wag lang pong yung unahan ng ng food product ang ating tinitignan, wag lang yung brand o wag lang yung kumbaga color. Tingnan po natin sa likod dahil kumbaga ito yung magbibigay sa atin ng ideya gaano ba ka-healthy or gaano ba ka sama ito sa ating kalusugan. And of course, let us avoid po mga partially hydrogenated oils found in fried and baked foods. And also, bawasan po natin naman yung mga amount of meats and mga dairy food products from ruminant animals. So, ano ba yung mga examples ng mga ruminant animals? Ito po yung cows, baka, sheep, at yung mga kambing. And of course, let us focus yung isabuhay po natin or isa puso po natin yung konsepto po ng MOVABA. So, again, yung principle po ng MOVABA is eat in moderation with variety and balance. So, talagang ito yung kapag, kumbaga, kahit saan tayo pupunta, kapag kakain po tayo, kahit na mag-eat out or with your family, ayan, lagi po natin isabuhay, isa puso ang principle ng MOVABA. Again, eat in moderation with variety and balance. Ayun po. And of course, don't forget na mag-exercise po tayo araw-araw. Kumbaga nabasa ko nga po sa isang TikTok, nasa Samgyup era ka pa ba? Kami nasa Strava era na. So, ayun. Samahan niyo po kami sa ating healthy living lifestyle era. Ayun po. Okay, so nagustuhan ko yung MOVABA, no? So parang sundin natin yung MOVABA para iwas tayo sa pagiging mataba. Ayan. So maraming salamat, Miss Queenie Kyle Jiwa Pericua or Jiwa, Nutrition Officer 2 mula sa National Nutrition Council para sa isang makabuluhang diskusyon ngayong hapon. So mga kanutrisyon, protektahan ng puso at kalusugan ng pamilya, iwas trans fat tayo. So maraming salamat, Miss Jiwa. Diyan lamang kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Bagay sa masarap at interesting na kwentuhan natin ngayong hapon ay ang masasarap, abot kaya, at Pinoy-style recipes na handog ni Recipe Princess Ira Gonzalez. Ano ang recipe na inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Ira? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode,
Magluluto tayo ng salted egg salad. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe rin ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin. Ngayon, na ready na ang lahat, let's start cooking. Ang mga sangkap na kakailanganin ay 2 piraso ng itlog na maalat, 1 piraso ng maliit na pipino, 3 piraso ng medium na kamatis, 1 piraso ng maliit na sibuyas, at kalamansing pampalasa. Para naman sa paraan ng pagluluto, una, hiwain ng tigi 1 pulgadang haba ang pipino, kamatis at sibuyas at ilagay sa mangkok. Ikalawa, hiwain sa gitna ang mga itlog na maalat at kunin ang laman gamit ang kutsara. Ihalo ito sa mga hiwang gulay na. Ikatlo, paghaluin ang lahat ng mga kasangkapan. At ikaapat, lagyan ng katas ng kalamansi ayon sa iyong panlasa. At ganun lang kadali, handa ng kainin ang ating salted egg salad. Maaari itong isabay sa ulam at kanin. At yan ang aking recipe for the week, Miss Queenie. Salamat, Recipe Princess Ira. Susunod na ang inaabangan natin na Tanong Mo, Sagot Ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa segment kung saan walang tanong ang tama o mali. Basta lahat may kasagutan. Kung may katanungan kayo tungkol sa pagkain, nutrisyon at kalusugan, sasagutin namin yan dito sa Tanong Mo, Sagot Ko. Ang tanong natin for this episode ay galing kay Miss Bambi mula sa Davao de Oro. Ang kanyang katanungan ay, okay lang po ba ang no-carb diet kung gusto kong pumayat ng mabilis? Salamat sa tanong mo, Miss Bambi. Alam nating maraming nakaka-relate sa question na to, lalo na kapag may kasal, reunion o beach trip na paparating at gusto nating i-fast forward ang pagpapapayat. Pero ito real talk. Lagi dapat tayo mag-ingat sa mga dietang nagre-restrict o nagbabawal ng isang uri ng pagkain. Ang mga ganitong dieta kasi ay dapat ikinukonsulta muna natin sa mga doktor o registered nutritionist dietitian dahil karaniwan ginagamit lang ito sa espesyal na kondisyon. Ang biglang pagbabawas ng carbohydrates ay kadalasang nagreresulta sa water loss, hindi agad pagbabawas ng taba. Kaya minsan, akala mo effective dahil nagkaroon ka na ng kabawasan sa timbang, pero sa totoo lang, ito ay temporary. Usually, no-carb diet agad ang iniisip ng mga tao kapag gusto nila magpapayat. Pero, Miss Bambi, ang totoo, hindi masama ang carbohydrates. Kailangan ito ng ating katawan para sa enerhiya, lalo na ng utak at muscles. Imbes na tanggalin ito na buo sa iyong dieta, ang susi ay kumain ng brown rice, whole grains, root crops, fruits, at of course, gulay. Hindi naman natin kailangang i-zero out kasi ang carbs. Ang no-carb diet ay pwede magdulot ng pagkapagod, pagkahilo, at bugnutin, lalo na kung biglaan. Mas mainam pa rin ang pagbabago na mapapanindigan natin para sa consistent at healthy na weight loss. Kaya Miss Bambi at sa ating mga tagapakinig, huwag i-cancel ang carbs. Hindi natin sila kaaway, kundi sila'y energy supply.
Para naman sa iba pang mga katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page o sa Facebook page ng inyong mga Nutri-Eskwela stations. Of course, sisikapin naming masagot ang inyong mga tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin dito lang sa One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isang oras na naman ng talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami kayo napulot na kaalaman kung paano mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Nais namin magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Ms. Queenie Kyle G. Wapericua, Nutrition Officer 2 mula sa Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Siya ang ating nakasama sa diskusyon tungkol sa trans fat. Pinasasalamatan din namin si Attorney Mikhail Lawrence Milan, Project Manager ng Imagine Law Incorporated. Maraming salamat of course sa ating Recipe Princess Ira Gonzalez at sa production staff na si Bea Jacinto. Huwag magpahuli sa latest news at updates ukol sa tamang nutrisyon. I-like ang One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page at National Nutrition Council Official Facebook page. Isama nyo na rin sa mga laging susubaybayan ang First 1000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli, ito po si Queenie Amosco de Jesus na tuwina ay nagpapaalalang sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayong magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon ng poget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One
natutuwa pagdating ng Nutriskwela. Kagabay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriskwela, Nutriskwela, komunidad nagsama-sama. Nutriskwela, Nutriskwela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriskwela. Balita o drama, musika at kultura, ito'y usap-usapan, serbisyong hatid sa ating bayan, pag-ulan ng kabuhayan. Nutriskwela, Nutriskwela, komunidad nagsama-sama. Nutriskwela, Nutriskwela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriskwela. Sa Nutriskwela, buhay ay masaya.